Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino worker at mga seafarer sa mga sumusunod na frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz. May alternate po ito sa 15.200 MHz at 9.925 MHz maging sa 12.120 MHz. Siyempre, sa pakikipagtulungan pa rin po ito ng ating mother agency, Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam, mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ang tabayanan po, sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ayan, uunahin na po natin ang ating panayam. Alam niyo po ba, ngayon may espesyal tayong panauhin at very grateful po kami. Na-appreciate namin ito. Pinaglaanan tayo ng oras at nagpunta talaga sa studio. Natutuwa po kaming i-welcome sa Radyo Pilipinas World Service si Sir Albert Causo, balik scientist po mula sa Department of Science and Technology. Nako, nako-curious po siguro kayo kung ano itong pag-uusapan natin, no? Siyempre kasi sa panahon ngayon ng modernisasyon, mahalaga pong makasabay ang Pilipinas sa Industry 4.0 o yung tinatawag nilang Fourth Industrial Revolution o ang industriya kung saan may integrasyon ang mga proseso ng paggawa sa teknolohiyang digital o yung tinatawag nila ngayong artificial intelligence, robotics, at iba pa. Makakatulong kasi ito sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapadali at paglikha ng trabaho at syempre yung pag-angat ng estado ng Pilipinas sa global stage. No, meron tayong eksperto dito. Meron po kasing balik scientist tayo sentro talaga ang kaniyang expertise dito. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Magandang araw sa iyo, Dr. Causo. Magandang araw rin po, Ms. Bea. Ayun. So ito ang ating mga tagapakinig dito. Interesado po. Pero first, kukumustahin muna natin. Kumusta po ang robotics industry sa Pilipinas? At ano po ba yung industriya ng Pilipinas ang handa na para sa robotics revolution ngayong 2026? Yeah. So, maganda pong tanong yan. Pagdating po sa robotics sa Pilipinas, meron naman na po talagang gumagamit. May mga malalaking kumpanya, lalo yung mga multinationals, mga nasa semicon, for example, semiconductor industries, mga advanced manufacturing, meron naman po talaga. Pero ang sinusulong po talaga natin ngayon sa through the DOST programs ay ang mga MSMEs naman, no? Yung mga micro, Yes. small, medium enterprises. Ito yung mga kumpanya talagang pag-aari ng Pilipino. Gusto nating mas mag-adapt pa sila ng mga makabagong teknolohiya katulad ng robotics, AI, para umangat yung kanilang business activity nang sa gayon, mas umunlad, mas marami pang
taong kanilang mapasahod para lumago yung lokal na ekonomiya natin. Yes, yan ang gusto natin, no? Para at least naman ang ating mga MSMEs ay lalo pang umunlad at syempre makapagbigay kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Doc Causo, nalaman po namin na pinag-aralan nyo rin po itong kumbaga larangan na ito at ikinumpara sa Singapore at Denmark. So, base po sa inyong mga pag-aaral dito po sa mga bansang ito, ano po ba yung kanilang strategy na pwede pong gamitin ng Pilipinas o i-adapt ng Pilipinas para mapaunlad pa natin ang ating robotic sector? Yeah, actually, no, nung kamakailan lamang yan, excuse me, kamakailan lamang yan actually, tinitingnan kasi natin kung gusto talaga nating lumago ang robotics, automation industry sa Pilipinas, no? Paano yung gagawin? Paano ba ginawa ng mga bansang wala namang ganun dati? Yes. So nakita namin sa Denmark, yung strategy nila ay talagang suporta yung business yung nangunguna. Sila yung nag-isip na kailangan natin ng robot, pondohan natin yung R&D sa robot sa isang university. Ayan, may robot na, ibenta natin, bilhin natin, tangkilikin natin, hanggang mapansin na ng iba pang industriya, hanggang may export nila. At ngayon, parang bilyong dolyares ang kinikita ng bansa nila na related sa robotics. Sa Singapore naman, baligtad. Medyo maliit kasing bansa na Singapore. Pero maraming advanced manufacturing na at kulang din sa mga taong nagtatrabaho. So, mapapakinabangan talaga robotics automation. Na-realize nila na baka mas mainam, no, na pangunahan ng gobyerno. So, naglatag yung gobyerno to its National Robotics Program na parang 10, 15 years, going on to 15 years, I think to 20th year na nga yata, na talagang inuna nila, sila yung nag-decide paano bang sektor ang una natin lalagyan ng robot, pondohan natin, ano may kailangan nating skills, sinong mga universidad yung kailangan natin suportahan, magpupondo ba tayo ng mga startups, mula sa mga technology mabubuo dyan. So, tawag ko dito parang Singapore is top-down. Nanggagaling sa government leadership yung paglago ng robotics. While Denmark is bottoms up. Nanggagaling sa business mo, no? Sa komunidad, sila yung nag-define ng pangangailangan nila at sinuportahan nila yun by buying the robotics products. So, sabi ko, maybe Philippines, nasa gitna tayo. Because medyo limited din naman kasi yung kakayanan ng gobyerno. Malaki Pilipinas, malaki actually ekonomiya natin. Baka kailangan lang gabayan. So, may konting top-down. But at the same time, kailangan na rin natin na iengganyo ang ating mga businesses na talagang kunin at mag-adapt ng mga technology na to. So kung ano man yung matidevelop natin sa pamumuno ng mga programa ng gobyerno, susuportahan naman ng mga local business. Sila naman yung bibili, gagamit, hanggang magtuloy-tuloy na yan. So I think dapat nasa gitna tayo. Okay. Ayun. Ito po ang susunod kong katanungan. Pero bago pala yun, no, nakalimutan ko palang banggitin. Si Dr. Causo po pala ay CEO and co-founder din po ng Hand Plus Robotics Limited, tama ba to? And co-founder and program director din po ng Algorithm Robotics Center Incorporated. No, so makikita niyo po ang kanyang background, talagang nakasentro dito. Kasi ito po yung tanong ko, nabanggit niyo kanina, National Robotics Program, meron ang Singapore. Ang Pilipinas po ba merong National Robotics Program? Paano po ba natin babaguhin ang approach ng bansa para sa Industry 4.0? Sa kasalukuyan po ay wala pa. Pero yan po rin po yung mga usap-usapan ngayon, no, na palagay ko napapanahon na maybe sa maiksing panahon baka magkaroon ng katotohanan yan. Medyo inipon namin yung mga eksperto sa bansa, iba-ibang stakeholders, kumbaga sino ba yung pwedeng makihalo dito at makasalamuhan natin, natutulong sa atin na talagang gawin to, no, from university to the suppliers, even yung mga sector na gusto natin tutukan, unahin lagyan ng robot. Agriculture ba muna to o food processing o manufacturing? So kailangan nating mamili. So, susubukan ko po, no? DOST knock-knock na i-push, no? Itulak to at sana mangyari, maganap, pero mahabang proseso po 'yan, no? At kailangan ng suporta hindi lang ng gobyerno ng ahensya ng DOST, kundi ng buong government. Kasi kailangan ng pondo diyan, eh. So kailangan at some point makilahok ang Kongreso, ang Senado, mag-allocate ng pondo. Kailangan din nating gumalaw yung iba pang ahensya katulad ng DTI, ng CHED, ng TESDA para talagang may manpower din na susuporta. So medyo malaking galawan 'yan. Kaya medyo
maambisyon yan, pero kung tatanungin, I think kaya naman natin. Ayun, no, looking forward tayo dito, no. Pero at least nandyan po yung intention, no, sa mga kagaya ni Dr. Causo na dalubhasa sa larangang ito. Meron talaga silang pagnanais, no. And also, no, gusto natin bigyan din no, yung ating pamahalaan, government. We hope na magkaroon tayo nito. Parang pangarap natin tong lahat, National Robotics Program sa Pilipinas. Dr. Causo, nabanggit niyo po kanina na isa din sa napakagandang pwedeng kumbaga pagyamanin itong robotics ay doon sa MSME. Ano po ba yung karaniwang mga problema sa MSE sector na pwede pong resolbahin ng mas efficient kapag meron po tayong robotics na i-integrate doon sa field na yon? So, pag sinabi po kasi nating MSME, maraming industriya yan. Kasama din dyan ng agrikultura, pwede rin manufacturing, pag-assemble ng mga bagay-bagay, paggawa ng mga craft products tulad ng paghahabi ng basket or pagluluto ng pagkain, even yung paghahanda ng mga seafood products like bangus, for example. Yes. No, lahat yan pwedeng lagyan ng robotics and automation. Walang pinipiling industriya. Yun nga lang, depende sa industriya. Minsan, mas may matinding pangangailangan yung iba. For example, halimbawa, sa kahit e-commerce, yung mga mahilig dyan sa Lazada at Shopee, kung hindi nyo alam, yung isang e-commerce worker, naglalakad yan ng halos 10 kilometro kada araw. Kahanap ng mga binibili nyong item sa isang malaking warehouse. So imagine nyo kung gaano kalaking oras masisave kung pag robot na lang yung gagawa nun. So imbes na naglalakad ka doon, siguro nasa sales ka na lang, mas malaki pakikitain mo. So depende sa pangangailangan ng industriya. Sa food, for example, karamihan ng kailangan nila talaga automation kasi mahirap mag-prepare ng food. Hirap maghandaan yan, magmasa, maghalo, magbalat. Pwede ng robot yan. Para yung tao nakatutok lang dun sa pagluluto. Yes. Kung saan lalabas yung creativity din ng tao, di ba? So, depende sa pangangailangan ng isang industriya, meron namang sagot na robotics or automation or AI or iba pang teknolohiyang pwedeng i-adapt. The point is, yung programa na sinusuportahan natin ngayon, yung 4 program, Okay. tinutulungan namin yung MSMEs para malaman din saan ba dapat pumasok yung robotics and automation. Minsan kasi hindi naman lahat nangangailangan ng robot. Yes. Minsan alam nyo, internet lang yung sagot sa kanila. Mag-i-improve na yung business activity. Pero ano ba yung reason ba't talaga kailangan ng robot? Kadalasan kasi walang tao. Magtataka po siguro kayo na sasabihin ko to. Pero may kakulungan tayo ng tamang manggagawa sa mga naaakmang trabaho. Ibig sabihin, meron tayong problema sa skills mismatch. Okay. Kailangan ng trabahador, walang aplikante. Maraming walang trabaho, hindi pwede sa trabahong available. So akala natin dahil wala namin tayong nakikitang tambay dyan na walang trabaho, bakit ang daming walang trabaho? Ba't di nyo bigyan trabaho? Unahin yung robot? Actually, hindi po kasi ganun. Kahit na feeling nyo, hindi naman kailangan ng edukasyon para makapagtrabaho sa isang pabrika, tinitrain pa rin po yan. Yes. Kailangan pa rin mo. So, may skills mismatch talaga. So, at pinsan, sa mga ganitong sitwasyon, nakatulad din ng naranasan sa ibang bansa, ang sagot minsan, robotics and automation. Para yung mga tao ngayon na merong hindi akma yung skill set nila, i-retrain para makahabol. I-upskill at gawing future-proof yung trabaho nila. Ayun, speaking of, kasi, di ba po, ang worry o concern ng iba dahil meron ng mga AI robots, baka naman po yung mga tao ay mawalan ng trabaho. Pero ang sabi nyo po, that's not the case. Actually, mas magpaparami pa ito ng trabaho, no? Also, nabanggit nyo kanina, yung 4 program, pwede po ba nating palawigin ang diskusyon? Ano po ba itong Connected and Unified Autonomous Technologies with Automation and Robotics Program? Okay. So, ito pong 4 program, medyo mahaba yung meaning, no? Pati ako nabubulol. Yung 4 program po, isa sa mga major projects po ito ng DOST na pinondohan. Nagsimula lang po nito ng nakaraang taon kung saan sinusulong po namin na yung mga businesses sa ating bansa, lalo yung mga MSMEs, ay mag-adapt ng mga makabagong teknolohiya katulad ng robotics and automation and AI and other things. So, sa pamamagitan po ng programang to, pinupuntahan namin yung mga MSMEs na yan, binibisita namin sila, ina-assess namin, tinaalam namin saan ba talaga dapat ilagay, paano ilalagay. Pag na-identify na po yun, minsan tutulungan namin sila maghanap ng kung saan bibilhin yung technology, or minsan baka kami yung gagawa ng technology, tutulungan namin, or minsan tutulungan namin silang ipasa sa mga universidad na malapit sa kanila, para ma-build yung kapasidad din ng university na yon na tumulong. Or kung
kung ma-solve naman yung problema sa teknolohiya, ang tanong naman, pondo. Oo nga. O, di ba? Magastos ang technology. So, Yes. nakakatuwa pong i-share no, actually may programa ang DOST, meron siya tatawag na setup. Isa po itong programa na nagbibigay ng financial assistance. Hindi po libre yun, ano? Para po yung loan na zero interest, payable within several years para gumaan yung cash flow ng kumpanya. Kailangan ibalik yung pera para Okay. mapaikot natin ang pakinabangan pa ng ibang Pilipino. Pero ang importante doon, makaluwag yung business na yon para mag-adapt ng bumili ng technology at i-adapt yun para magamit yung pakinabangan niya, mapalago yung business niya. So, yan po yung ginagawa ng 4 program. Ayun, napakagandang programa, no? Itong 4 program, Connected and Unified Autonomous Technologies with Automation and Robotics Program. Ito pa po ang isa naming katanungan, Dr. Causo. Sa tingin niyo po, kasi pinag-uusapan na rin lang natin yung skills, job mismatch, meron tayong education na usapin dito. Opo. Sa tingin po ninyo, may kasanayan ng ating engineering at tech graduates para maisulong ang Pilipinas patungo sa robotics age? Kailangan po ng isang malalim na hinga. Meron. Okay. Pero kulang pa. Yes, okay. So, yun So, ang ating opportunity. So meron tayo ngayong pagkakataon para mag-implement pa ng mga programa, no? Para tumaas pa yung antas ng kakayahan ng ating mga estudyanteng mag-graduate. At yung mga nasa trabaho ngayon na naghahanap ng paraan para makasabay sa paglago ng teknolohiya, may mga programa naman ng iba-ibang ahensya ng gobyerno para mag-reskill. No, si TESDA nandyan para sa reskilling ng mga robotics, automation, iba-ibang technology. Si Ched, I'm sure, tinitingnan niya kung anong ginagawa ng university at maraming university sa atin nag-offer na actually mga programa. Pero ang nakikita ko kasing kakulangan dyan ng konti is mayroong konti pang mismatch yung totoong pangangailangan ng industriya at saka kung anong ginagawa natin ngayon na training. Oo. So, kailangan iangat pa yun ng konti. Konti lang naman, hindi naman ganun kalaki yung gap, no? Okay. Pero meron eh. So, Okay. kailangan natin encourage pa yan at kailangan pa natin na mas maraming engineers. Diba? So, maraming scientists pumunta dito. So, yung mga bata dyan, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo, gawa kayo ng robot kasi kahit ano pwede nyo gawin sa robot. Oo nga, maraming Diba? nga pong mga science fair na talagang nagjo-join. Sabi ko nga po off the air kanina, nagkukwentuhan kami ni Dr. Causo, yung mga batang gumagawa ng apps kung kailan eksaktong darating yung tren, kailan ka pwede maglaba sa Sabado pa, yung talagang kasikatan ng araw, yung mga ganon na applicable talaga at very useful in daily life, no? Yeah. So, itong robotics na to talagang very useful, no? Speaking of mga bata na kumbaga gustong pasukin itong larangan na ito, Dr. Causo, may advice po ba kayo sa mga nagbabalak maging robotics engineer? Okay, kung gusto nyo talaga maging robotics engineer, pursue what you want. Kung gusto mahilig ka sa mechanical, mag-mechanical engineer ka. Kung gusto mo mas mabuting-ting ka, magbuting-ting ka ng electronics, electrical. Kung gusto mo mag-program ka. Kasi sa totoo po, no, kailangan mo ng at least mga 6 na uri ng engineer para makabuo ng isang robot. Kailangan mo ng isang mechanical, ng electrical, ng electronics, or minsan computer engineer. Kailangan mo ng computer scientist. Kailangan mo ng IT, kailangan mo ng programmer. So, ang masaya sa robotics kasi, systems engineering problem to. Hindi to specialty ng basta't isang disiplina lang. Okay. Kundi kailangan lahat nagtatagpo, nagkikita-kita. Kaya nga sabi ko, malaking potential ng Pilipinas. Marami tayong magagaling na mechanical, magagaling na electrical, electronics, computer programmers, pero kailangan natin pagtagpo-tagpuin yan para makabuo tayo ng robot on our own. Oo nga. So, posibleng-posible talaga. So, teamwork pala ang kailangan dito. Systems engineering. 6 na inhinyero ang kailangan para sa iisang robot. Yeah. Nako, talagang kailangan pala natin dito talaga na maraming engineer. Kaya kayo po ng mga kabataan may interesado sa field na to, no? Ngayon na ang panahon. Yes, ngayon na ang tamang panahon. Yes. Yes, okay. Nako, sir, wala na tayong masyadong oras pero hingiin ko na lang po ang inyong parting message or final message sa ating mga tagapakinig dito po sa Radyo Pilipinas World Service. So, sa mga nakikinig po, wag po tayong matakot sa robots, automation at mga modern technologies, ano? Ginawa po yan para pagsilbihan tayong mga tao. So, ang importante, kailangan nating matutunan ngayon paano yun pagaganahin para tayo yung makinabang. So, kung gano'n at alam nating may kakulangan,
or kinakabahan tayo mismo kumilos para mag-adjust, mag-aral, alamin kung ano ba yung ginagawa na yan. Kumatok kayo sa pintuan ng mga taong willing magbigay ng pa-training, no? Agent, ahensya man yan ng gobyerno, yung local government ninyo, tanongin nyo, pwede ba mag-organize kayo ng training about robots? Para kami lahat alam namin, hindi kayo magugulat, hindi kami matatakot. No? At pag natuto kayo mismo yung magiging empleyado, no? At kayo mismo yung gagawa ng robot. Hindi nyo kakaawayin si robot, kayo yung boss ng robot ngayon. So, wag po tayong matakot, hindi aalis ang makabagong teknolohiya. Ayun. Kailangan nating sakyan yung pagdating nila at tayo yung sumabay. Pero tayo yung mag-drive, no? Huwag tayong magpahila sa makabagong teknolohiya. So, yun lang po. Ayun, napakagandang mensahe, i-embrace ang modernization, pero dapat tayo i-educate ang mga sarili para tayo ang maging boss ng technology, no? Napakagandang mensahe. Maraming salamat po sa oras. Talaga nagpunta pa sa studio si Doc. Natutuwa kami. Thank you po kay Dr. Albert Causo, ang ating guest, balik scientist mula sa Department of Science and Technology, Metals Industry Research and Development Center. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas po ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ice cream, masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives at food coloring gaya ng Red 40 at Yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, narito na po ang ating mga balita. Tuloy ang pagbasura ng impeachment complaint laban sa Pangulo, ikinatuwa ng Chief Executive ayon sa Malacanang punong ehekutibo, nakatuon sa tuloy-tuloy na trabaho. Magbabalita si Alvin Baltazar. Masaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa prosesong nangyari sa Kamara de Representante na may kinalaman sa tuluyan ng pagbasura sa impeachment complaint kontra sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kaya ganito na mayorya ng House of Representatives ay naniniwala sa kung ano ang totoo dahilan para mabasura ang reklamo. Sa naganap na proseso sa Kamara de Representante, nasa 284 na miyembro ng mababang kapulungan ang bumotong pabor sa pagkakabasura sa impeachment complaint sa Pangulo. Ang naisa niya ng presidente ngayon, sabi ni Jose Castro, ay sumulong at magtuloy-tuloy na lang sa pagtatrabaho. Nakatuunan niya ngayon ang punong ekutibo sa pagsasagawa ng mga programang pang-ekonomiya na mag-aangat sa buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Iniutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na balansehin ang panukalang Anti-Fake News Bill. Kasama ito sa priority bills na inaprubahan ng purong ehekutibo sa ginanap na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting. Nilinaw ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na nais ng Pangulo na gawing balanse ang panukalang batas laban sa fake news para matiyak na hindi naman ito masasagasaan ang freedom of expression o kalayaan sa pamamahayag. Ayun po ang tinadinig sa Pangulo, dapat balansin nga po dahil nga po baka po masagasa yung freedom of expression. Dapat ma-define mabuti kung ano po yung sinasabi nating fake news at disinformation. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Napipinto ang pag-aalis ng travel tax para sa mga biyaherong mula sa Pilipinas, magpapalakas sa turismo ng bansa ayon sa Malacanang. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala na nagsusulong upang alisin ang travel tax ng mga biyahero mula sa Pilipinas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na naniniwala ang Pangulo na makatutulong ang pagtatanggal sa travel tax upang umangat ang turismo ng bansa. Sa katatapos lamang na LEDAC meeting sa Palasyo na pag-usapan kung paano makakatulong sa ekonomiya at makapagpapagaan sa pagbiyahe ng mga turista ang pag-alis sa travel tax. Ayon kay Castro, hindi na kailangang singilin ng full report ang Piazza kaugnay sa mga tourism infrastructure project dahil mabusising binabantayan ng Commission on Audit ang kanilang mga proyekto. Pagsisiguro ng opisyal, patuloy na pupondohan ng pamahalaan sa pamamagitan ng national budget ang mga nabanggit na proyekto at programa ng Piazza na maaaring maapektuhan sa oras na tuluyang alisin na ang travel tax. Ipinahayag din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapagaan sa gastusin ng mga turista at ng mga nagbabiyahe. Priority bill ng Pangulo ang travel tax abolition upang matulungang maiangat ang turismo ng bansa. Batid din ng Pangulo na ang mga nagbabiyahe ng ating mga kababayan ay hindi lang para mamasyal, kundi ang iba ay para sa trabaho at ang iba naman ay para sa emergency cases din. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. 21 pangunahing panukalang batas itinutulak ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC para sa taong ito ayon sa DepDev. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Iniulat ng Department of Economic Planning and Development o DepDev na aabot sa 21 pangunahing panukalang batas ang inaprubahan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC para sa taong ito. Layon nito ayon sa DepEd ay upang masuportahan ng mga polisiya ng administrasyon para mapanambalik ang tiwala ng publiko. Kabilang sa mga inaprubahang priority bills ng LEDAC ay ang pag-amyenda sa mga umiiral ng batas gaya ng Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o OSEA at ang Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Samantala, kabilang din sa mga inaprubahang panukala ang Anti-Fake News and Digital Disinformation Act na naipatawan ng parusa mga magpapakalat ng malisyoso at maling impormasyon na nagiging banta sa pambansang seguridad. Una rito ay inaprubahan din ng LEDAC ayon sa DepDev ang iba pang mga isinusulong na panukala gaya ng pagbuwal sa pagpapataw ng travel tax at ang pagpapaliban sa kauna-unahang parliamentary elections sa BARMM. Bukod rito, nananatili din ang paninindigan ng Administrasyon Marcos Jr. para itaguyod ang Anti-Political Dynasty Bill, gayon din ang reforma sa party list system sa bansa at marami pang iba. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. European Union o EU Commerce Chambers magsasagawa ng ika-10 Joint Economic Briefing ukol sa business climate ng Pilipinas ngayong 2026. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Nakatakdang idaos ng mga European Chamber of Commerce sa Pilipinas ang ika-10 Joint Economic Briefing bukas, February 12 sa Makati Shangri-La Hotel. Ang economic briefing na dadaluhan ng mga business leaders, government officials at mga eksperto sa industriya ay upang pag-usapan ang potensyal na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa temang Accelerating Economic Growth and Investing Potential for 2026 and Beyond, tatalakayin sa briefing ang mga pinakabagong kaganapan sa kalakalan, inaasahang paglago ng ekonomiya, gayon din ang isyu sa negosyo at regulasyon. Layunin ng aktibidad na magbigay ng mahalagang pananaw sa kalagayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at tuklasin ang mga oportunidad sa mga sektor tulad ng logistics, manufacturing, technology at renewable energy. Binibigyan din dito ang tumataas na aktibidad sa kalakalan, nagpapatuloy na negosasyon sa free trade agreements at ang papel ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong taon. Ang ika-10 Joint Economic Briefing ay
pinagsama-samang inorganisa ng Belgian Filipino Business Chamber, British Chamber of Commerce of the Philippines, Dutch Chamber of Commerce in the Philippines at iba pang joint chamber sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bumaba sa 8% ang underemployment noong December kumpara sa 10.4% noong November. Ayon ito sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Binahagi ni Department of Labor and Employment Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. sa Bagong Pilipinas ngayon na ibig sabihin nito'y bumaba ang bilang ng mga Pilipino naghahanap ng karagdagang trabaho. Kasabay-ani ito ng tinitingnan ng kanilang tanggapan ang pagbibigay ng dekalidad na full-time na trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Kasabay po niyan, Yusek and Sir Joshua, binabantayan din po natin yung wage and salary workers na indicator po. Ibig sabihin yung mga kababayan nating sumasahod po at employed sa regular na employment. At kasama po nito yung titingin natin kung ang kondisyon ng labor market ay nagbibigay ng tinatawag nga nating dekalidad, full-time na trabaho para sa ating mga kababayan. The Department of Labor and Employment Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senate President Tito Soto kinondena ang bagong pahayag ng Chinese Embassy spokesperson tungkol sa resolusyong pinagtibay ng Senado. Narito si Nympha Asuncion. Pinahayag ni Senate President Vicente Soto III na tila kakaunti ang kaalaman ng tagapagsalita ng Chinese Embassy tungkol sa diplomasya. Ito ang naging pahayag ni Soto sa pagtawag ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng na political stunt lang ang resolusyong pinagtibay ng Senado na kumukondena sa public statements ng Chinese Embassy tungkol sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Soto na tila gusto lang ni Ji na matahimikin ang Senado sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila ng pagiging hipokrito at ignorante dahil lang sa pagpapahayag ng kanilang paninindigan sa pamamagitan ng resolusyon. Pinaparatangan anya sila na nag-i-intimidate ng mga Chinese diplomat pero sila naman ang patuloy na nagsasalita ng walang galang at tinatawag pang political stunt lang ang resolusyon ng Senado. Nitong Lunes, pinagtibay ng Senado ang Senate Resolution 256 matapos ang ilang araw na mahabang debate at deliberasyon sa plenaryo. Sa ilalim ng resolusyon, ginigiit na ang wikang ginamit ng isang opisyal ng Chinese Embassy laban sa mga kasalukuyang miyembro ng Kongreso ay taliwa sa inaasahan sa diplomatic communication at sa prinsipyo ng mutual respect at non-interference sa pagitan ng mga estado. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iisa paninindigan ng executive branch ng pamahalaan kaugnay sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS. Ito ay nakalinya sa pagtindig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang anumang bahagi ng Pilipinas na isusuko ang ating bansa sa anumang foreign power. Giniit ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa Malacanang press briefing na ito ang paninindigan ng Pangulo sa kabila ng mga debateng nagaganap sa Senado hinggil sa West Philippine Sea. Anya, nararapat lamang na ang mga Pilipino ay maging pro-Philippines. Alam nila at batid nila kung ano ang stance ng Pangulo, anong posisyon. Walang anumang bahagi ng Pilipinas ang dapat na ma-surrender sa anumang foreign power. So doon naman po talaga lahat tayo lumilinya. Kung ano ba po nangyayaring mainit na debatehan sa Senado, hindi nga po yan sakop ng Pangulo, pero kapag ka po executive department na pinag-usapan, iisa lang po ang stance natin. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Yan po ating nakalap na mga national news ng Tabayanan. Ang regional news, magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa. Programang Meals on Wheels truck ng lokal na pamahalaan ng San Carlos, Pangasinan, suporta para sa maayos na nutrisyon ng kanilang mamamayan. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita. Inawit na sa lokal na gobyerno ay San Carlos City, Jadluyag, Pangasinan at Barangay Tarisi. So sa programa dan Meals on Wheels truck, parte iyan na sa itutulak ka syudad na community feeding program, jad pa na Maglaya City Nutrition Council. Gatman na sayan programa ya mga pangiter ya maayos sa nutrisyon, laot-laod saray sektor ya man kakaukulan. Singasari kalanguran, ugugaw tan matatakken. Pigaramot ya residente na barangay, kabiyangan na sari ugugaw ya man kakaukulan na sapat ya nutrisyon, tan saray senior citizen, so direktan akinabang, at sa interior masustansyan kakanan at sayan aktibidad. Aliwalabat na feeding program, so ginawa mat ya syudad, lapod in pila daad programa, so in pangiter ya impormasyon at saray residente, unong sa importansya ya dugan nutrisyon, tan pan-akisikasoy abiglaman. Unongad sa lokal na gobyerno, tuloy iraad pangitulak at sari programan pankaabigay laman ng sari residente San Carlos, ya parte na advokasya da para ad responsable nutrisyon tan asensoy lugar. Malalapod Dagupan City, Sara Kayabyab, para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kahalagahan ng prevention awareness at early detection laban sa cancer, binigyang diin ng mga doktor sa pag-obserba sa World Cancer Day sa Mountain Province. Magbabalita si Donna Cawisbalyo ng RP Bontoc. Paganatgat dagiti doktor ti kinapatag ti prevention, awareness, kan early detection, kas kang runaan a depensa kontra iti cancer, iti panaka-obserbar ti World Cancer Day, iti napalabas a Miyerkules ijay Paracelis District Hospital. Iti naangay a Health Education Forum. Inlawlawag dagiti doktor, iti rumbeng aramidan, tapno masapsapa a maamuan, ken maimanihar ti sakit ng runa babaan iti prevention. Sigon ken ni Provincial Health Officer Dr. Annie Claire Pecas, ngumat nga to ti bilang ti cancer diagnosis iti probinsya, iso masapol ang mapapigsapay ti awareness campaign. Binalakadan na ti publiko adagos nga agpakonsultan no adda mariknada a sintomas. Inyo nay unay ni Pecas a suportado ti gobyerno ken dagiti higher level hospitals iti panag-agas uray pay nangina ti gastos. Natalantan met ti kinaimportansya ti palliative care tapno malag-anan ken agtalinaed iti dignidad dagiti pasyente. Manipo DZRA Bontoc saon Andona Cawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bagwi Seal Award iginawad ng Department of Trade and Industry o DTI Kalinga kasabay ng formal na pagbubukas ng 2026 Kalinga Treasures Fair. Si Renzi Rawaki ng RP Tabuk sa balita.
Duwa manan nga Bagwe Seal Awards ti inpaay ti DTI Kalinga kaligiti matalek a negosyo. Naipaima digitoy kabayatan iti formal opening iti Kalinga Treasures Fair sango iti St. Tony's College ditoy Bulanaw Itata Alawas. Ti Bagwe Seal Bronze Award ket naitad iti Vision Net Computers ditoy Bulanaw ken Gold Bagwe Seal Award iti Centro Department Store sa Jay Dagupan, Tabuk City. In palawag ni Maria Cecilia Baral iti Consumers and Welfare Protection Division iti DTI nga da iti talo a kategorya iti Bagwis Award. Umuna iti Bronze, Silver ken Gold nga mangipakpakita iti excellent store management ken customer service. Karaman pa ditoy iti kalidad nga produkto ken serbisyo nga mapnek wenno satisfied digiti kliyente wenno customers. Namon pay nga manipod 2025 ken itagdama addan iti 10 ket 3 nga Bagwe Seal Awards na ited karigiti na duma-duma nga establishmento ditoy syudad iti Tabuk. Manipod DCRK Tabuk City, Renzi Joaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. PhilHealth gamot ilulunsad sa lalawigan ng Quezon ngayong Pebrero kaugnay ng ika-31 anibersaryo ng PhilHealth. Ang detalye mula kay Mara Grizula ng RP Lucena. Ilulunsad ngayong Pebrero sa lalawigan ng Quezon ang PhilHealth Gamot bilang bahagi ng PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program na pangunahing itinatampok ng PhilHealth Regional Office 4A sa pagdiriwang ng 31st anniversary ng ahensya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay Public Affairs Unit Head Cheryl Carpio, sinabi niyang ang PhilHealth Yakap at PhilHealth Gamot ay nakatuon sa preventive aspect ng serbisyong pangkalusugan at naglalayong mas maagang mabantayan ang kalusugan ng mga miyembro. Sa kasalukuyan, may 72 accredited Yakap Clinic sa lalawigan ng Quezon, habang 23 naman ang accredited PhilHealth Gamot Package Providers. Samantala sa nakalipas na 31 years, itinuturing ng PhilHealth 4A na isang mahalagang hakbang ng ahensya ang digitalization ng mga proseso at serbisyo. Ayon kay Ms. Carpio, mula sa dating manumanong pagsusulat sa papel, maaari na ngayong magpa-member online sa pamamagitan ng PhilHealth Member Portal at eGovPH app. Layunin aniya ng digitalization na mapabilis ang mga transaksyon at mapalawak ang akses ng publiko upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa mga serbisyong iniaalok ng PhilHealth. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Gresula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Impormasyon ukol sa devil crab, mas papaigtingin ng BIFAR Mimaropa kasunod ng bagong insidente ng pagkalason sa Palawan. Mag-uulat si Lizelle Pilapil ng RP Palawan. Tingid sa panibagong nainabuhi ang pagkalason sa devil crab ay mas papatindi sa dadi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BIFAR Mimaropa ang pag-awasag ang mga impormasyon tingid-digi para kay ikaw sa kaparehong nainabu. Ingko ni BIFAR Mimaropa Regional Director Roberto Abrera nga puwera sa ing papantaw nga mga barasayan tingid-digi ay betang denda mababaer nga posters ang BIFAR para makilala ang mga tao ang pagkakaibay dia sa mga regular nga dawat o alimango. Ing kakabera-bera ra ang BIFAR ang posibilidad nga saben katabed ang akalalasong devil crab nga dia sa mga mababakal sa mga ing babakalan. Ing kumpirmara iabrera nga matamang devil crab sa Palawan tingid nga matindo ang natural nga lugar digi. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, Dia si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Catbalogan City Health Office nagsagawa ng libreng dental check-up at fluoride application sa Barangay San Vicente. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog. Sa pagsalinurog sa National Oral Health Month, nagdumara sa komprehensibo nga serbisyo panlawas ang Catbalogan City Health Office pinaagi sa City Dentist sa Daycare Center sa Barangay San Vicente, bitbit ang tema Tara na, Cleaning at Fluoride San Kapa. Personal nga gintutduan sa City Dentist ang mga estudyante sa sakto nga pamaagi sa pagtoothbrush agud mapabilin nga malibsog ang tangongan gilagid. Igindungan liwat ang fluoride application como proteksyon kontra sa pagkaroon
rubat san tango. Samtang naghatag naman san health education ang mga nurse ngan midwife bahin sa sakto nga paghugas san kamot como importante nga pitad sa paglikay sa sakit labi na sa mga bata. Panuyo san mga nasabing nga aktibidad nga pakusgon ang kinaadman san mga estudyante sa sakto nga pagataman sa kalibsugan ngan suportahan ang padayon nga health promotion ug preventive care para sa mga bata nga adton sa vulnerable nga sektor san komunidad. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayo ug Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Post-disaster assessment meeting isinagawa sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Mag-uulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Gipangunahan ni Tandag City Mayor Roxanne Pimentel ang usa ka post-disaster assessment meeting aron nga susihon ang epekto sa bagyong Basyang dinhi sa syudad. Mitambong sa maong tigom ang mga opisyalis sa dakbayan ug mga hepe sa nagkananlaing departamento aron nga hisgutan ang dinalian nga mga lakang alang sa pagbangon ang nagapadayon nga relief efforts o mga pamaagi aron mas mapalig-on ang pagpangandam sa umulabot pa nga mga kalamidad. Gipasalig ni Mayor Roxanne sa mga Tandaganon nga ang relief operations o recovery programs paspas na nga mapatuman din gihatagan og prioridad ang mga dapit nga labing apektado. Samtang may bisita usab sa opisina sa Mayor ang Regional Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA team gikan sa Office of Civil Defense o OCD Caraga alang sa usa ka courtesy call. Tumong sa maong team mao ang paspas nga pagsusi sa mga kadaot sa mga bagyo diha sa infrastruktura, agrikultura ug sa katawhan. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ministry of Social Services and Development o MSSD Holo, ipinamamahagi ang 2025 allocation ng Angat Bangsamoro Kabataan Program o ABK Cash Assistance sa mga mag-aaral. Balitang hatid ni Nurida Salip Julkiram ng RP Holo. Tuwing pagpamahagi sa Ministry of Social Services and Development o MSSD Holos in 2025 allocations in Angat Bangsamoro Kabataan tungo sa karunungan atau ABK Cash Assistance sa mga kabataan ha pasisilsin Holos Lu. Bang dunun kay Municipal Social Welfare Officer sa Ali Hariel mabut pa duwang katus ka patantag duwa high school students in nakahampiti ni guwa ding haduwang-duwang school. Naunara na isab nila na kaya pamahagi inang pungay cash assistance sa mga college students sa mund katluan na first batch kawaluan ni Karwa batch. Nagpatungtum in MSSD Holo Pakatan na sinanggal sara ina pagpangulek mga kabataan na ulan na intatawangan nini para tuda pag-school nila. Harap da kumanisab pitsyang putagdua sina bulan February ina pagtabuka ang mga wala na katayma sindirihilan kanila. Dahing ha RP Holo nulida sa Chulkiram para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan.
Nananatiling optimistiko ang isang ekonomista na kayang mabawi ng Pilipinas ngayong 2026 ang bumabang foreign investments noong nakaraang taon. Ginawa ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort ang pahayag matapos na maitala ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang bahagyang pagbaba ng foreign direct investments o FDIs noong Nobyembre ng 2025 kung ihahambing sa November 2024 figure. Sa unang 19 ng 2025 o 11 buwan ng 2025 ay umabot lamang sa $7.1 billion ang FDI, mababa ng 2 bilyong dolyar mula sa $9.1 billion na figura noong nakaraang taon. Ayon kay Ricafort, ang pagbaba ng FDI ay bahagyang bunga ng kawalang kasiguraduhan sa US trade policies, maging sa mga isyong politikal sa Pilipinas, mga salik na nagkawing sa mga mamumuhunan na maging mas maingat. Ani Ricafort, kailangang mapalakas pa ang pamamahala at makapagtaguyod ng mga reforma nang sa gayon ay matulungang mapaangat ang kumpiyansa ng mga foreign investor. Optimistiko rin si Ricafort na ang posibleng interest rate cuts ng US Federal Reserve maging ng BSP ay makahihikayat ng investments lalo't gagawing mas mura ng mga ito ang borrowings. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nananatiling stable ang outlook ng Moody's rating sa banking system ng Pilipinas sa kabila ng mga kasalukuyang risk o panganib sa sektor. Ayon sa Moody's, nananatiling malakas ang pananalapi ng mga bangko sa bansa buhat sa matatag na kita, sapat na cash on hand at solidong capital. Paliwanag ng rating agency, ang mga nabanggit na kalakasan ay makatutulong sa mga bangko upang masolusyonan ang mga posibleng problema gaya na lamang ng tumataas na consumer loans at economic impact ng nagpapatuloy na investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Kalakip ng stable outlook, ibinabala ng Moody's ang nagpapatuloy na investigasyon sa mga isyu ng korupsyon lalo't nakasisiraan nila ito sa kumpiyansa sa mga mamumuhunan at nagdidelay sa mga bayarin sa construction sector. Sa kabila nito, sinabi ng Moody's na ang inaasang economic recovery maging ang mababang interest rates ay makatutulong sa mga bangko sa bansa. Sakop ng rating agency ang nasa 8 pinakamalalaki na bangko sa Pilipinas na siyang bumubuo sa 2/3 ng kabuuang banking assets sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng taas singil sa kuryente ang Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan. Ayon kay Meralco Vice President and Head of Corporate Communications Joe Saldariaga, magkakaroon ng dagdag na humigit 22 centavos sa kada kilowatt hour ngayong Pebrero dahilan para sumampa sa lampas 13 pesos and 17 centavos ang per kilowatt hour ng electricity rate. Nangangahulugan ito ng 45 pesos na dagdag sa bill sa mga may konsumong 200 kilowatt hour kada buwan. Paliwag ni Saldariaga, ang taas singil ay bunsod ng pag-angat sa gastos sa transmission charges, ancillary service at ang pataw na universal charge para sa missionary electrification. Maalalang nagbaba ng singil sa kuryente ang Meralco noong nakarang buwan dahil sa mas mababang transmission charges. Inaasahan naman ang mas mataas na singil sa paparating na Marso dahil sisimulan na ng Meralco ang pangongolekta sa naaprobahang charge na para naman sa pambayad sa gastos sa fuel ng mga power producer. Samantala, kasabay ng mga pagtaas sa monthly bill, tiniyak naman ng Meralco official na magpapatuloy sila sa pagbibigay ng diskwento, partikular sa mga nasasakop ng Lifeline Subsidy Program ng pamahalaan. Sa ilalim ng programa, makakakuha ng 100% discount ang mga low-income consumer na may 50 kWh na konsumo kada buwan, 35% discount sa may mga monthly consumption na 51 to 70 kWh at 20% naman sa mga may konsumong 71 to 100 kWh.
Sa ilalim ng direktiba ng Energy Regulatory Commission, simula Marso ngayong taon ay magkakaroon ng Uniform National Lifeline Subsidy Rate na 1 centavo kada kilowatt-hour, habang sa sumunod na buwan naman ito magiging epektibo ang bagong discount structure. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas pinatatagpaan ng Philippine Airlines o PAL ang partnership nito sa aircraft manufacturer na Airbus. Ang pinalawig na pagtutulungan ay sinelihan sa pamamagitan ng isang kasunduan na sasaklaw sa maintenance at operational support para sa kalakhan ng Airbus aircraft na kasalukuyang pinalilipad ng flag carrier. Salig sa expanded deal, magbibigay ang Airbus ng parts, repairs, engineering services at on-site support sa Maynila, bagay na titiyak sa maayos na kondisyon ng mga eroplano habang nakikita ng mas maaga ang inaasahang gastos sa maintenance. Sa bagong kasunduan, sasaklawin na nito ang lahat ng Airbus fleet ng PAL na binubuo ng siyam na A350-1000, 11 A330 at 43 A320. 2018 nang unang lumagda sa kahalintulad na maintenance support ang PAL at Airbus, saklaw ang Air 350-900 fleet ng flag carrier. 2022 naman nang lumawig pa ito sa pagsama sa A320 at A330 aircraft. Kamakailan naman nang matanggap ng PAL ang una nitong A350-1000 plane, ang siyang kauna-unahang pag-operasyonalisa ng nasabing modelo sa Timog Silangang Asya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Pebrero 11 taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 58 pesos and 48 centavos, 38 centavos sa Japan yen, 46 pesos and 26 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korea won, 8 pesos and 46 centavos sa China yuan, 7 pesos and 48 centavos sa Hong Kong dollar, 79 pesos and 80 centavos sa United Kingdom pound, 69 pesos and 57 centavos sa euro, 43 pesos and 16 centavos sa Canada dollar, at 15 pesos and 59 centavos sa Saudi riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga mainit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan ng sigwada ng mga mainit na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon. Maya-maya, makalipas lamang po ang ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At nagbabalik po ang Pilipinas ngayon. Para naman sa sigwada ng mga mainit na sports balita, unahin natin ang basketball. Pinangalanan na ng PBA ang iba pang manlalaro na sasabak sa inaabangang All-Star Game sa susunod na buwan. Maalalang una nang natukoy buhat sa All-Star polls ang starters para sa North at South na pagbibidahan ng big men na sina Junmar Fajardo at Japeth Aguilar. Tanga ng South Jersey, makakasama ni Fajardo sina RJ Abarrientos, Scottie Thompson, Calvin Oftana at Robert Bolick, habang ang North first five naman na makakatuwang ni Aguilar ay sina Calvin Abueva, CJ Perez, Stephen Holt at Juan Gomez de Liano. Sa bagong listahan na pinili ng PBA coaches, tatayong reserve sa South sina Roger Pogoy, Ray Nambatak, Kailan Chongson, Leonard Santillan, Jericho Cruz at JB Bahio. Para naman sa North, magsisilbing reserve sina Justin Arana, Justin Baltazar, Zav Lucero, Chris Newsome, CJ Cancino, Adrian Nocum at Don Trulliano. Mamanduhan naman ni San Miguel head coach Leo Austria ang North, habang ang TNT head mentor na si Chot Reyes ang titimon para sa South. Samantala sa rookie, sophomore at junior game naman, babandera sa rookie sophomore si Cedric Bearfield, kaagapay sina Jerome Lastimosa, Kai Balyugay, Sonny Estill, Dalf Panopio, Mark Nonoy, Felix Pangilinan Lemeti, Evan Nel, Jonel Policarpio, Mike Malonzo, Cyrus Torres at Brandon Ramirez. Para sa juniors team, makakasama ni Richie Rivero sina Brandon Bates, Ralph Koo, Christian David, Kim Orin, Fran Yu, Kenneth Tuffen, Justin Winston, Cade Flores, Henry Galinato, King Caralipio at Dominic Fajardo. Arangkada ang PBA All-Star Game mula Marso 6 hanggang 8 sa lungsod ng Candon sa Ilocos Sur. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula basketball, lipat naman tayo sa volleyball. Tiniyak ni Chocomucho head mentor Dante Alinsunurin na nasa mabuting kalagayan ng isa sa kanyang mga alaga na si Eya Laure. Ginawa ni Alinsunurin ang paniniguro matapos indahin ni Laure ang pananakit ng kanyang hita matapos ang alanganing bagsak sa kasagsagan ng sagupaan ng Flying Titans kontra Cool Smashers sa 2026 PVL All-Filipino Conference. Nasa 9-4 mark ng final frame ng umexit si Laure sa laro at di na natapos ang laban. Sa bukod na panayam, sinabi naman ng ka-teammate ni Laure na si Cici Rondina na matagal nang may abdominal strain ang Flying Titan outside hitter at maaaring napuwersa ito mula sa kanyang pagkakabagsak. Anya, may inaasa namang check-up at rehab kay Laure ngayong araw at umaasa silang makababalik ito para sa susunod na game. Nitong Martes nang nagsalpukan ang Creamline at Chocomucho sa punuan na Mall of Asia Arena. Sa kabila ng impresibong palo ng Flying Titans ay nabigo pa rin itong babasag ang bagsik ng Cool Smashers buhat sa 25-27, 25-17, 21-25 at 15-25 na sets. Dahil dito, lawig sa dalawa ang talo sa record ng Chocomucho habang natabunan ang nang panalo ng Creamline ang una nitong na-absorb na talo kamakailan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula volleyball, kawing naman tayo sa badminton. Magandang performance ang ipinamalas ng Filipino badminton player na si Clarence Villaflor dahilan para masungkit ng bansa ang unang podium finish sa men's singles event ng International Challenge. Nasilet ng 20-year-old Philippines top singles player ang bronze buhat sa sunod-sunod na upset wins nito sa Azerbaijan International Challenge 2026 kontra sa ilang dekalibreng manlalaro sa torneo. Ilan sa mga nadispatcha ng Cadiz Negros Occidental native ang world number 119 na si Mehraba Luwang Maisnam ng India 21-8, 12-21 at 23-21. World number 92 Misha Zilberman ng Israel 21-15, 14-21 at 21-10 at world number 65 at 7th seed Minoru Koga ng Japan 21-19, 13-21 at 21-18.
Bigo namang maungusa ng world number 264 na si Villaflor ang eksperyensya ni Semis Dominic Quinta ng Poland 13-21, 21-15, 11-14 at 14-11 dahilan para magsettle lamang ito sa bronze. Bukod kay Villaflor, naglaro rin sa torneo ang iba pang Filipino bets na sina Jewel Albo at Jamal Pandit ngunit bigong makausad sa qualifiers. Humataw rin si world number 165 Micaela de Guzman sa women's round of 32 event ngunit bigong matapatan ang palo ni Venala Kalagotna ng India 21-16, 16-21 at 21-19. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa esports naman, nabigo ang Kadiliman Esports na maiuwi ang first place sa inaugural Crossfire Legends sa Southeast Asia Championships matapos na maabsorb ang 0-3 loss kontra Evolution Team ng Vietnam. Sa Race to 10 maps ay nakapaglatag ng ungos ang All-Filipino squad, ngunit ang matibay na depensa ng Evolution ang nagsilbing pundasyon nito para maitukod ang dominanteng 10-3 win sa final map. Bagaman second place ay nakapag-uwi pa rin ang Kadiliman Esports ng 8,000 dolyar o aabot sa 467,000 pesos. Samantala sa bukod na laro, nasilat naman ng Hive All-Star ang kauna-unahang International Honor of Kings title ng bansa matapos walisin ang defending champion AG Global ng Malaysia sa kanilang sagupaan sa Jakarta. Ang squad na binubuo nina Sofia Paula Wuna Ortiz, Jeneline Rogue Ching, Wela May Posti Petate, National Team Veterans Charis Joyd 7 Doble at Gia Llanes kasama si Coach Homer Flor Mato ay nagawang pataubin ang nasa 33 teams para mapasakamay ang championship. Bukod sa 36,000 pesos ay nakapag-uwi rin ang Hive All-Star ng 10,000 na in-game tokens. Matapos ang Jakarta tourney, next target ng Pinay squad ang Honor of Kings World Cup at Honor of Kings International Championships na nakaschedule na umarangkada sa second half ng 2026. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Samantala, antabayan na ng mga bagong chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista segment ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Marami ang naloka sa kwento ng Asia songwriter na si Ogie Alcacid na muntik na siyang madeds dahil sa pagkain ng manok.
nabilaukan kasi siya doon sa kinakain nilang manok. Naikwento nga ni Ogie ang kanyang near-death experience sa guesting nila ng asawang si Regine Velasquez sa vlog ng broadcast journalist na si Carmina Constantino. Aminado naman ang singer-songwriter na marami siyang na-realize sa nasabing pangyayari. Bukod sa second wedding ng anak nilang panganay ni Michelle Van Imeren sa bansa na si Leila, 15th anniversary din nila ni Regine. Ikinasal nga ulit ang panganay niyang anak na babae last year at gusto raw niyang ang maging highlight of the year yon para sa kanilang pamilya. Pero syempre, ayaw din daw niyang lumipas ang 2025 nang hindi nila ni Regine ipinagdiriwang ang kanilang 15th anniversary. Dahil doon, nagplano raw silang mag-outing pero nag-concert muna siya that time. Quote and unquote, "Let us go to our favorite island and bring family, 50 of us. Of course, I could not afford that so I can just sing one night. I had a concert and she guested." Yan ang chika nga ni Ogie. Dahil napagod sa concert, kumain ng chicken, no? Itong si Ogie kasama ang kanyang mga kabanda. Quote and unquote, "After the concert, I was chatting with the band and I have this bad habit of not chewing my food. So nakikipagkwentuhan ako and I choke on the chicken I was eating. It was quite dry and I had a bad cough too. I choked and lost consciousness." Yan ang kanyang pag-alala doon sa nangyari. Mabilis daw dumating ang anak niyang si Sarah na nurse pala sa Australia. Nasa bansa ito kasama ang buong pamilya ni na Michelle. Anyway, si Regine na ang nagkwento na natakot siya na akala niya ay mawawala na yung kanyang hobby. Quote and unquote, "She pounded his back. It was a few seconds but we could have lost him. Sobrang natatakot ako at sobrang nagulat, hindi ako makapaniwala. Sa isip ko, patuloy kong iniisip na baka talaga ay nawala siya." Yan ang sabi ng misis ni Ogie. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, wala namang galit itong si Matteo Guidicelli sa driver ng sasakyang bumangga sa alfresco ng kanilang Italian restaurant na The Gianni Cucina Italiana. Sa kanyang update ay ipinakita niya ang buong lugar na naapektuhan ng pag-arangkada ng puting SUV na ayon sa mister ni Sara Geronimo ay galing sa Westgate, Alabang bago ito bumangga bandang 4 p.m. noong Sunday. Buti na lang daw ay lampas lunchtime na, wala lang maraming tao na kumakain. Sabi nga ni Matteo, quote and unquote, "We're very thankful that there were no more guests here around because 12 noon to around 2 p.m. we were full house outside. We are very blessed that God was with us. Wala lang tao when this happened." Kabilang sa nawasak ang pizza oven nila na tinamaan ng sasakyan. May 2 staff daw na nandun that time na namamahinga na hanggang sa kasalukuyan ay nasa ospital pa at inoobserbahan. Quote and unquote, "All the tables and chairs were all washed out. This was my pizza oven. This was a room that was made into a stock room and I had 2 people sleeping in there because it was break time. They both got hit. They are in the hospital right now as we speak but they are okay. They are getting medical attention right now." Yan ang paniniguro naman niya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, isa ang aktres na si Ashley Ortega sa mga bida ng Apoy sa Dugo na mapapanood na simula nitong darating na Marso.
Para sa aktres ay nakakapagod ang taping nila para sa bagong GMA Afternoon Prime series. Quote and unquote, I am happy na start pa lang ng month ng 2026, sobrang busy na agad. Ayun naman yung gusto ko eh. Syempre, it's a good problem. Medyo nakakapagod pero fulfilling and satisfying naman. Yan ang nakangiting pahayag ni Ashley. Ayon sa dalaga ay ngayon lamang ulit siya mapapanood ng mga tagahanga sa isang panghapong programa. Kadalasan ay sa primetime block ng Kapuso Network mapapanood o napapanood itong si Ashley sa mga nakalipas na taon. Quote and unquote, I think show pa yata ni Bianca Umali sa ni Miguel Tan Felix noong love team pa sila dati. Pero ever since, kasi puro prime time ako but it's so good to be back. Yan ang paglalahad ng Kapuso actress. Kailangan daw na pakaabangan ng mga manonood ang bagong serye dahil talagang maganda ang istorya nito. Kabilang din sa mga cast members nitong Apoy sa Dugo, sina Derek Monasterio, Thea Tolentino, Pinky Amador at Ricardo Cepeda. Quote and unquote, yung story talaga is yung laging may away-away, ayun yung gusto kong gawin. Yan ang pagtatapos ng dalaga. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, wala nang oras para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga ka-chismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora, Steph Vicente. Para sa Radyo Pilipinas World Service, nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Hiro Lucero at Justin Osias. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya ring tagapaghatid ng Showbiz Balita sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Erwin Peñano para sa Balitang Business at Sports at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.